Simon did not know where to go. He was driving along sumulong highway in Antipolo. Ang pakurbang mga daan ay nagbibigay sa kanya ng excitement. Excitement na nagpapawala sa kanyang frustrations. Napatingin siya sa kabilang panig ng daan kung saan makikita ang mga kumikinang na building sa Metro Manila. He suddenly stepped on the brakes. Pinakatitigan niya ang Metroview. Napagdesisyonan niyang iparada ang kanyang black Toyota 86 sa gilid ng daan. Bumaba siya at umupo sa hood. Napabuntong hininga si Simon. Hindi sapat ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang mukha upang malinawan ang kanyang isip. Ang kinang ng mga building, hindi rin naging dahilan upang maibalik ang kinang sa kanyang mga mata. Maybe what he needed was a cold bottle of beer. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa gilid ng daan. Nang may makitang isang bar ay agad siyang pumasok doon. Marami na siyang napuntahang bar sa iba't ibang panig ng bansa. In fact, going to a bar was one of his favorite hobbies. Ngunit labis siyang namangha nang makapasok sa bar na yun. Sobrang lamig kasi roon dahil puro yelo sa paligid. The design of the bar was made of ice and glass. Ang mga upuan at mesa gawa rin sa yelo. Ang lahat ng tao, naka-jacket. Nangaligkig sa lamig si Simon. He was wearing a white shirt. Manipis yun, kaya ramdam na ramdam niya ang lamig ng paligid. Agad siyang pumunta sa ice bar counter at umorder ng 2 bote ng beer. Nang makapagbayad, lumakad na siya palabas ng bar. Wala siyang balak magstay. Kahit gustong-gusto niya ang nightlife, may mga pagkakataon pa rin na gusto niya ang mapag-isa. Hindi pa man nakakalabas si Simon nang may babaeng humarang sa kanya. "Wanna dance?" Tanong nito habang umiindak sa harap niya. Tinitigan ni Simon ang babae. She was beautiful indeed. Kung nasa mood siguro siya, baka pinaunlakan niya ang panyaya nito. "No thanks," sabi niya saka ito nilagpasan. Nang makabalik sa kotse, muli siyang umupo sa hood at binuksan ang bote ng beer gamit ang knife na nakasabit sa kanyang sinturon. Nilagok niya yon at agad na nangalahati ang bote. Now, he could think clearly. Ang mga bagay na nakakapagpagulo sa kanya ay pwede na niyang isipin ng solusyon. Was he a bad son? Yun ang unang tanong niya sa sarili. Hindi naman siguro. Kung naging masama siyang anak, hindi siya magiging successful sa pagkakaroon ng chain of computer shops sa mga malls at sa paligid ng University Belt. Yun siguro ang dahilan. His father expected him to take over the family company. Bilang panganay, siya raw dapat ang umaasikaso sa lahat at hindi ang kapatid niyang babae. Napaingo siya bigla. Wala siyang problema sa kapatid. She was a sweet sister. Naalala niya noong mga bata pa sila, sobra kong maglambing ito sa kanya. 10 years ang age gap nila, kaya marahil brotherly instinct na may tuturing ang ibigay ng lahat ng hingi nito sa kanya. He was now 33 years old while his sister was 23. Yun siguro ang ikinagagalit ng ama dahil masyado pa raw bata si Shaina upang hawakan ang kumpanya nila na nagmamanufacture ng soap, shampoo, lotion, at kung ano-ano pang produktong pampaganda. Ano ang alam niya ron? Lalaki siya. May mas alam ang kapatid niya sa ganun. Isa pa, nakikita niya kay Shaina pagiging dedicated sa paghahandle ng kampanya. She started managing their company right after she graduated from college. Walang bilib sa kababaihan ng ama ni Shaina. Tuloy ang tingin ng kanyang ina sa sarili, isang inutil. Isang ilaw ng tahanan na ang dapat gawin, sumunod sa haligi ng tahanan. Sa totoo lang ang kanyang ina ang nagtayo ng kumpanya nila. His mother was in her early 20s when she built their company. Nang makilala nito ang kanyang ama na isang, house agent, ang kanyang ama na ang humawak sa kumpanya. Wala rin namang masabi si Simon Sama dahil napalago nito ang kumpanya. Pero kung hindi dahil sa kanyang ina, na siyang nag-formulate ng mga beauty products, isang sampal yun para sa ama. Kung siya ang nasa lugar ng ina,
Baka masumbatan niya ang ama. Ang ina ang inspirasyon ni Simon kung bakit lumago ang kanyang chain of computer shops. Marahil ay namana niya sa ina ang pagiging business-minded at dedicated sa trabaho na nakikita rin niya sa kanyang kapatid. Sobrang tinutulan ng ama ang pagkuha niya ng kursong information technology. Ang gusto kasi nito ay magtapos siya ng business administration dahil siya raw ang hahalili rito sa kumpanya. Subalit ayaw niyang humawak ng kumpanyang nagbebenta ng mga beauty product. Masaya siya na mapaligiran ng mga computer. Bata pa lang kasi siya ay computer whiz na siya. Isa rin siyang certified gamer. 2 cabinet ang napuno niya ng mga CDs ng online games. Ang paglalaro ng computer games ang isa sa kanyang hobbies. Ang sabi nga ni Joker na kalaban ni Batman, "If you're good at something, never do it for free." Nung college ay laman ng mga computer shop si Simon. May mga online game competition siyang sinasalihan na pinagkakakitaan niya. Nang makagraduate, ang mga perang naipon niya mula sa mga online game competition ay ginamit niya sa pagpapatayo ng computer shop na pinangalanan niyang The Gamers Hub. Malapit sa universidad na kanyang pinasukan. Hindi pa man nakakaisang buwan ng shop, marami na agad siyang regular customers. Ang mga customer na yon ay mga estudyanteng nakakasama niya sa paglalaro ng online games. Hands-on siya sa unang computer shop. Nang mag2 taon yon, naisip niyang magbukas uli ng isang shop sa malapit na universidad. Hindi naglaon, nagtayo na rin si Simon ng computer shop sa mga malls. Now, he already had 10 shops sa iba't ibang malls at sa University Belt. Kung dati hands-on siya, ngayon ay may mga tao na siyang pinagkakatiwalaan upang mag-manage sa mga shops. What more could he ask for? Marahil wala na, maliban sa isang pamilya. Yeah, a family. Muli tumungga si Simon sa hawak na bote ng beer. Naubos niya yon. Tumiim ang kanyang mga bagang nang biglang maalala si Nika. Nakilala niya ang babae 5 years ago. Isa to sa mga college na nagpapapansin sa kanya. Hindi niya ugaling pumatol sa mga kolehiyala simply because he had a sister. Aminado siya na hindi siya seryoso sa mga babae. Ang pinipili lang niya, yung mga babaeng hindi love ang hinahanap, kundi init ng katawan. He was good at that. That was his other hobby. Pero iba si Nika. Masyado tong maganda upang tanggihan. Game ito sa lahat ng bagay. No commitments, no strings attached. Yun ang gusto niya sa babae. Walang hinihinging kapalit. Hindi pa kasi siya handang pumasok sa isang seryosong relasyon. He was still enjoying his life as a bachelor. Pero mukhang nagkamali si Simon kay Nika. Ilang buwan itong hindi nagpakita sa kanya. At isang gabi, pagbukas niya ng pinto ng kanyang townhouse, ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita ang babae. Hindi niya kailanman sinabi rito ang kanyang tinitirhan. Isa yun sa mga rules niya. Wala siyang dadalhing babae sa bahay kundi ang kanyang ina at si Shaina lamang. Lalo pang nagulat si Simon nang may balitang sinabi si Nika sa harap ng mukha niya. She said she was pregnant with his child. Alam niyang hindi ito nagsisinungaling dahil malaki na ang tiyan. Marahil 4 na buwan na ang pinagdadalang tao, pero hindi siya naniniwalang siyang ama. Hindi niya matanggap yun kaya agad niyang pinagsara ng pinto ang babae. Maingat siya sa bawat pakikipagniig niya. No protection, as simple as that. Binuksan ni Simon ang isa pang bote ng beer at nilagok. Hindi tuloy niya alam kung saan pupunta. Ayaw niya umuwi sa bahay dahil baka naroon at naghihintay sa kanya si Nika. Kung kailangan niya pumunta sa Mindanao, gagawin niya. May iwasan lang ang babae. Hindi pa siya nababaliw upang panagutan ang dinadala nito na 100% siyang hindi kaniya. Besides, ilang beses na rin niyang nakita si Nika sa mga bars na pinupuntahan niya na may kasamang iba't ibang lalaki. Ano ang malay niya kung gusto lang nitong pikutin siya? Kahit kailan, hindi siya magpapapikot. Muli, lumagok siya ng beer. Agad niya yung naubos. Tumayo siya at kinuha ang leather jacket sa loob ng kotse at sinuot.
Naglakad uli siya papunta sa bar. Get up! Or else bubuhusan kita ng malamig na tubig. Ungol lang ang isinagot ni Ella kay Ana. Wala siyang lakas upang tumayo. Ang mga luha niya tuluyan ng natuyo. Ngunit ang sakit, sariwang-sariwa pa rin. Ah, ganon! Narinig niya ang pagbukas-sara ng pinto ng silid. Agad siyang napabalikwas bago pa mambuhusan ng tubig ng kaibigan. Tama nga ang hinala niya na tototohanin nito ang sinabi dahil hayon, may bit-bit ng isang palangga ng tubig si Ana. Kala ko gusto mong mag-ice bucket challenge eh. Sabi nito sabay baba sa bit-bit na palanggana. What are you doing here? Sa pagkakaalala niya ay pinauwi na niya ang kaibigan. Gustuhin man niyang manatili ito sa apartment upang samahan siya sa pagsesenti ay hindi maaari. Nakatara to sa Marikina at nagtatrabaho sa isang bar sa Antipolo. Malaking hirap kung araw-araw itong babiyahe galing ng kanyang apartment na nasa Makati. Baliw ka na ba? Alam nga naman pabayaan kita rito. Baka mamaya tapusin mo ang buhay mo. Habang ako nagpa-party-party. How sweet. Sabi niya at ngumiti. Ayan! Ganyan, ngiti lang! Hayaan mo na kasi ang bugok na Robin na yon. Gigil na sabi ni Ana. Napabuntong hininga na lang si Ella. Aren't you going to work? No. Hoy Ella, umayos-ayos ka nga dyan. Kailan ka pa naging pabaya sa trabaho? Mula nang malaman kong wala palang kwenta ang bawat araw na pinapasok ko sa trabaho. Kung alam ko lang, Ana, bumalik na lang sana ako sa amin at nagtanim ng kamote. Yeah, do that. Then give me all your money. That's supposedly for your wedding. What's wrong with you, Ana? Nandito ka ba para mangasar, ha? No. I'm just spitting the reality in your face. And that reality sucks. Bakit kailangan mo pang ulit-ulitin? So, you'll be able to accept it, dear? May anak na siya. Eh kayo, wala. Nakuha na nga niya pagkababae mo. Hindi ka pa rin nabuntis? Pathetic. Get out! You're angry because that's the truth. Sigaw ni Ana sabay labas ng silid. Nakaawang ang bibig ni Ella habang nakatitig sa pintong nilabasan ng kaibigan. Kaawa-awa nga ba siya? Ang dahilan kung bakit hindi pa siya buntis dahil may ingat si Robin. Walang kaso sa kanya dahil sinabi niya sa lalaki na ayaw niya pang magkaanak. Was that the reason? Sinabi niyang ayaw pa niyang magkaanak kaya naghanap ito ng ibang babaeng bubuntisin. Muli, napahagulhol siya. Nang hindi na siya makahinga, lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig. Nagulat siya nang makitang nakahilat ang kaibigan sa sofa habang kumakain ng leftover pizza. Napailing na lang siya at dumiretso sa kusina. Nang makaipon ng tubig, pumunta siya sa sala at humiga sa tabi ni Ana. Ano ba? Ang sikip-sikip na rito. Dito ka pa sisiksik. Malamang. Alam nga naman sumiksik ako sa maluwag. Siyempre sa masikip. Ang gusto lang niya maglambing sa kaibigan. Tama ito sa mga pinagsasabi. Mahirap nga lang tanggapin pero pasasaan ba at matatanggap din niya. Nang matakam sa pizza na kinain ni Ana, umupo siya at kumuha ng 2 slice. Ipinagpatong niya yon para magmukhang sandwich. Maybe I should find someone else. Maybe magpahinga ka kaya muna. I want someone to come to bed with me. Yeah, do that. Can I come with you tonight? Where? To the bar. And why are you coming with me? I told you I want someone to go to bed with me. Tinitigan siya ng kaibigan. Tila hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Nababaliw ka na ba talaga? Ha, Ella? No, I'm not. So, are you kidding? I'm serious, Ana. What is it? A maintenance because Robin hasn't given it to you in a year? I think I'm going crazy. Yes, you are. Hindi nagsalita si Ella bagkus tumingin sa puting kisame at nag-isip ng mataman. She was sick and tired of crying. Ang gusto lang niya muling makaramdam ng kasiyahan kahit pa sa piling ng isang estranghero. Iiling-iling lang si Ana nang makababa ito ng red Mitsubishi Mirage ni Ella. She and Ana were in front of the bar where her friend worked.
Yun ang pangalawang pagkakataon na sasama siya sa kaibigan na pumasok sa bar. Ang una noong 18 years old siya. She could not believe na sa edad na 26, pangalawang beses pa lang siyang papasok sa ganong lugar. Maybe she was not really into bars. Hindi kasi siya lumaki sa Maynila. She grew up in a small town in Catanduanes. Doon siya nag-elementary at secondary. Gustuhin man niyang isama ang mga magulang sa Maynila, ang mga ito mismo ang tumanggi. May malawak kasi silang taniman ng iba't ibang klase ng gulay sa probinsya. They also had a piggery. Ang dalawang kuya niya, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang bunso nila na lalaki rin ay kasama ng mga magulang sa Catanduanes. Malaki ang kita ng kanilang kabuhayan kaya sinabihan na siya ng mga magulang na huwag nang magpadala. May pagkakataon nga na ang mga ito pa nagpapadala sa kanya. Bilang ganti, umuuwi siya sa Catanduanes once a month. Ngayon pakiramdam ni Ella, pinagtaksilan siya ng Maynila. Balak niyang mag-resign sa trabaho, umuwi sa kanila at doon muna pansamantala. Pero bago siya umuwi, itinuloy muna niya ang balak na pumunta sa bar. At heto nga sila na kaibigan. Anna wore a fine knitted sweater with star designs and a perforated leggings. Naka-high boots ito. Ang buhok nitong nakalugay ay may highlights na kulay pula sa bandang bangs. Si Ella naman, nakaitim na sleeveless top at shorts. Nakataas ang kanyang buhok kaya kitang-kita ang suot na long earrings. Anna's outfit was for partying, as expected for a DJ. On the other hand, she was dressed to attract attention. You gotta be kidding me! Let's go in. I told you to wear a sweater or jacket. As usual, you weren't listening. Yes, the bar was full of ice. Marami nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Napansin ni Ella na marami bumabati kay Anna. Nang may dumaan na waiter, inutusan ito ni Anna na kumuha ng tequila. Pagkabalik ng waiter, binigyan sila ng tig-isang shot ng tequila. Drink that! It will make you feel hot! Sigaw ni Anna sa kanyang tenga. Agad namang tumalima si Ella at isinang shot ang alak. Ang gumuhit na pait sa kanyang lalamunan. Agad siyang kumuha ng lemon at sinipsip. Are you okay? Yeah, it's good. Naglakad sila papunta sa bar counter. Ipinakilala siya ni Anna sa bartender na nagngangalang Limuel. Nagpakitang gilas ang bartender sa kanya sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bote sa ere at pagsasali ng kung ano-anong klase ng inumin sa isang shot glass. Nilagyan yun ni Limuel ng whipped cream sa ibabaw at ibinigay sa kanya. This is the way to drink it! Kinuha ni Ella ang shot glass, ipinatong sa counter at ininom na walang gamit na kamay kundi bibig lang. Napangangas siya nang makita ang nakakalokang ginawa ng kaibigan. Nasa bibig ni Anna ang shot glass at nang iangat nito ang ulo pataas, naubos ang laman ng baso. Tinanggal ni Anna ang baso at pinunasan ang bibig. See that? It's fun! Try it! Nang abutan siya ni Limuel ng isa pang shot glass, ginaya niya ang ginawa ni Anna. Walang kahirap-hirap niyang naubos ang shot ng cocktail. She glanced at her best friend para iparating dito na mas magaling siya. Tinasaan siya nito ng kilay. No wonder you and Robin took so long. You're really good at it. Shut up! Tumawa lang ang kaibigan. Makikita roon ang Metro Manila. It was beautiful. She felt like crying. Pinigilan niya yun at saka hinarap si Anna. So, where are the good-looking guys? Are you really serious? I am. Bahala ka. Matanda ka na eh. How about that one? Itinuro niya ang isang lalaking tulala sa dance floor. No. He has white line fever. White line fever? What's that? Term yun sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Look at him. Tulali. Malay mo naman may problema lang kaya tulali. Patuloy na nagturo ng mga lalaki si Ella na sa huli ay tatawanan lang nila. Lahat kasi ng lalaki itinuturo niya may side comment si Anna. Kadalasan puro negative. I think he's the one. Itinuro niya ang isang lalaking naka-leather jacket. Umiinom ito mag-isa ng beer. Nahalata yata ng lalaki na pinag-uusapan nila ito kaya lumingon sa kanila. Oh my! It's gorgeous! Nakangangang sabi ni Anna. He's mine. Eh di sa'yo na. I don't like men who wear leather jackets. Mukhang bad boy.
Hindi niya maintindihan ang kaibigan. Naturingang magtatrabaho sa bar pero ibang tipo ng lalaki. Nagkakatawanan silang magkaibigan. Nang muling lumingon sa kanilang lalaki, kumunot ang noo. "Oh, I think we're busted," sabi ni Anna. Napailing na lang si Ella. "Mashup time." "Alright." "Gotta work dear ha?" Tumango siya. Kailangan na kasi nitong umakyat sa stage upang pumalit sa nao ng DJ. "Behave, okay? Don't do anything that you'll regret in the end." Bili ni Anna, sabay kindat sa kanya. Nanatili si Ella sa balkonahe. Nakatukod ang kanyang siko sa railing habang nakatingin sa dance floor na nasa loob ng bar. Narinig niyang humiyaw ang mga tao at nagsimulang magsayawan nang umakyat na si Anna sa stage. At simulang paglaruan ng kamay ang controller. Napangiti siya. It was a lively night. Pero ayaw niyang makisaya sa mga tao sa loob. Tumingala siya sa langit at dinama ang samyo ng sariwang hangin. Sino kaya ang makikilala ni Ella? At mapapapayag na samahan siya sa kama?